Habang makikita ang matinding sagupaan ng dalawa, tila walang isa man sa kanila ang handang umatras o magpatalo. Sa gitna ng labanan, naisip ni Chil Sam Kim, bakit hindi ko naisip noon na magdala ng maliit na ekspedisyon ng mga slasher para hanapin ka. Kasabay nito, matagumpay na naiwasan ni Suho Jang ang pag-atake niya gamit ang spinning reel, pero hindi niya inasahan na masisira ang helmet niya, na siyang ikinagulat ni Suho. Muling sumagi sa isip ni Chil Sam Kim, bakit hindi ko napansin na napalibutan ka na pala noon? Bakit hindi ako naging sapat na malakas para sandalan mo? Sa sandaling iyon, mabilis na nakailag si Chil Sam sa kasunod na atake ni Suho Jang. Doon niya muling naisip, ang pagsisisi, araw-araw akong pinahirapan mula noon. Napansin ni Suho Jang na bumabalik sa kanya ang spinning reel matapos itong hilahin ni Chil Sam gamit ang fishing line. Kaya agad niya itong hinampes para hindi siya tamaan. Ngunit muli ring pumasok sa isipan ni Chil Sam Kim, pero ngayong muling nagtagpo ang landas natin. Hinailan niyang muli ang fishing line, dahilan para agad na pumulupot ito sa armas ni Suho Jang. At doon niya muling naisip, masaya akong pinanatili ko ang lakas ko, at naging mas malakas ako kaysa dati. Makikita ang pagkagulat ni Suho Jang, habang si Chil Sam Kim ay kitang-kita ang determinasyon kahit lantad na ang labis na panghihina niya. Sa puntong iyon, naghari ang isang maikling katahimikan sa pagitan nila. Kaya dito ay naisip ni Suho Jang, akala ko mawawala ang kakayahan ng kanyang armas kapag naputol ang kanyang fishing rod, pero malaki na ang inangat niya, lakas, bilis. At galing. Agad siyang umiwas sa kasunod na atake. Kasunod nito, mariing sinabi ni Chil Sam Kim, paano mo babagsakin ang buong lungsod kung hindi mo matamba ang isang matandang katulad ko? Wala nang saysay ito, kailangan mo na itong itigil. Nagbabago na ang Busan dahil sa isang slasher na halos kapareho mo, Suho Jang. Nakaligtas siya sa isang counter-offensive operation, tulad mo. Tumindig siya laban kay Dokchul Jang, tinulungan niyang alisin ang mga tiwaling opisyal sa Ministry of Defense, pinatalsik ang pinunong kulto na sinasamba ng mga tao, at pinagbuklod muli ang mga nagkakahiwa-hiwalay na paksyon ng mga slasher. At higit sa lahat ay nalulungkot sa nangyari sa'yo. Suho, bumalik ka sa Busan kasama ko. Gagawin ko ang lahat ng makakaya para mahanap ang cure at maibalik ang katawan mo. Kapag naroon ka na, ikaw mismo ang pwedeng maningil sa mga nagtraidor sa'yo. Sumama ka sa akin, at babalik ang lahat sa dati. Nagsalita si Suho Jang, talaga bang babalik sa dati ang lahat? Mabilis na sumagot si Chil Sam Kim, oo. Siguradong mangyayari iyon. Subalit agad siyang pinutol ni Suho Jang, puno ng galit at hinanakit, ano bang pinagsasasabi mo, tanda? Ganyan ka na ba magsalita dahil sa katandaan mo? Hindi ako nagdeklara ng digmaan sa inyo dahil lang sa mahihinang dahilan o sentimental na kalokohan. Sinabi ko na sa'yo, lahat ng nasa loob ng pader na yun ay mga makasarili at mga walang awa. Ang mga naging zombie ang tunay na bayani, sila ang nagbuwis ng buhay para pigilan ang pagkalat ng gulo. At ikaw rin, tanda, kasali ka doon. Tigilan mo na ang pagsisinungaling sa sarili mo. Alam mo rin naman, matagal mo nang nararamdaman na may mali. Sinimulan nilang isisi ang lahat sa akin, at nagsawa na ako sa pagtanggap ng mga sinasabi nila. Pero pinilit mong ipikit ang mata mo, dahil pagod ka na. Dahil ang iniisip mo lang, kaligtasan mo at ng pamilya mo. Lahat ng desisyon mo, para sa kanila. Kaya tama na ang palabas na to. Tama na ang kunwaring may pakialam tayo sa isa't isa. Oo, galit ako sa mga traidor na gaya ni Dokchul Jang, pero mas galit ako sa mga mapagkunwaring kagaya mo. Kaya sumagot si Chil Sam Kim, kung yan ang wakas na gusto mo para sa sarili mo. Kasabay nito ay agad na kumilos si Suho Jang. Makikita na pasugad na kaagad siya kay Chil Sam Kim. Kaya sa paliwanag, ang totoo, matagal nang bumigay ang katawan ng fishing philosopher. Ito ang naging resulta ng paggamit niya sa sarili niyang katawan bilang pamalit sa fishing rod na nawala niya matapos makipaglaban sa mga makapangyarihang mutant. At hindi lang iyon, nahawa rin siya at napilitan siyang gamutin ang sarili gamit ang cure. Ang tanging nagpapatuloy sa kanya ay ang kanyang determinasyon. Subalit, ang isang kastilyong buhangin ay unti-unting guguho rin sa harap ng walang humpay na alon. Dito ay makikita na naputol ang mga daliri ni Chil Sam Kim, at agad niya itong ikinagulat. Habang si Suho Jang ay papalapit na upang umatake, ilang sandali lang ang lumipas at tinamaan siya ni Suho Jang gamit ang mabigat na atake.
Dahil sa matinding pinsalang natamo, napasok ka ng dugo si Chil Sam Kim. Agad nagsalita si Suho Jang, ito na ang katapusan mo. Kaya naman, hindi makapaniwala si Chil Sam Kim sa nangyari. Kasabay nito, makikitang napaatras siya, at hindi nagtagal ay napaupo na lamang dahil sa tinamong pinsala, habang si Suho Jang ay papalapit sa kanya. Agad tinusok ni Suho Jang ang kanyang kamay, at dama agad ni Chil Sam Kim ang matinding sakit. Sunod na ginawa ni Suho Jang ay hinubad ang guwantes mula sa kanyang kamay. Kitang-kita ang plano niyang putulin ang sarili niyang daliri, at kaagad niyang kinataka. Habang sinasabi ni Suho Jang, buksan mo ang bibig mo. Ako na mismo ang gagawa sa'yo bilang isang makapangyarihang mutant. Hindi ka ba nasasabik, makakalaban mo na ang estudyante mo bilang isang zombie. Hinawakan ni Suho Jang ang bibig ni Chil Sam Kim at pilit na isinubosab sa kanya ang sariling daliri. Ngunit bago niya ito maisubo, biglang nagulat si Suho Jang sa kanyang naramdaman. Makikita na si Chil Sam Kim ay napangiti sa sandaling iyon, dahil matagumpay niyang naiturok ang cure sa ulo ni Suho Jang. Sa kabilang dako, makikita ang isang chopper sa kanilang lokasyon. Habang si Suho Jang ay napaatras, hawak ang kanyang ulo dahil sa matinding pananakit. Sa isip niya, paano? Nakita ko nang ginamit niya ang huling shot. Nagsalita si Chil Sam Kim, halos makita ko na ang pagkabigla sa mukha mo sa ilalim ng helmet na yan. Iniisip mo kung saan galing ang dagdag na shot, tama ba? Sinubukan kong mabuhay ng tapat, hindi inaabuso ang kahit sino. Pero dahil malapit na akong mamatay, naisip kong mandaya kahit minsan. Sa isang flashback, bago pa man siya atakihin ng mutant kanina. Doon niya naisip, hindi ko siya pwedeng hayaang makontrol ang laban. Kailangan ko ng paraan para makabawi. Doon niya napansin ang cure na hindi niya nagamit sa huling mutant na kanyang nakalaban. Naisip niya, ito na. Maaaring gumana ito. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag niya, pinatay ko ang higanteng mutant nang hindi ginagamit ang cure habang abala ka sa paggawa ng sibat. Kaya akala mo ang ginamit kong cure sa mutant ay wala ng laman. Kaya ang huling cure na itinabi ko para sa anak ko. Nasa ulo mo na ngayon. Magiging tao ka ulit, Suho Jang. Maaari mo nang mabuhay ang buhay na nararapat para sa'yo. Bigla siyang napasok ng napakaraming dugo. Ngunit sa kanyang isipan, wala nang lunas para sa akin. Mamamatay na ako, pero magiging maayos na ang lahat. Sa isang flashback, makikita si Chil Sam Kim na abalang-abala sa pagsusulat ng isang liham bago pa man siya umalis at harapin si Suho Jang. At noon ay sinabi niya kay Chan Gijo, meron akong pakiusap sa'yo. Kung may mangyari sa akin, ibigay mo ito sa pasaway na yun. Sa sandaling iyon, naisip niya, oo, tapos na ang lahat. Naiparating ko kay Suho Jang ang paghingi ng tawad na karapat-dapat niyang matanggap, at nakapili na rin ako ng papalit sa akin. Habang nalalapit na ang kanyang kamatayan, bigla niyang naalala ang buong yugto ng kanyang buhay, mula sa kanyang kabataan, hanggang sa araw ng kanyang kasal, ang pagkaroon niya ng mga anak, at ang mapait na sandali ng pagpanaw ng kanyang asawa. Naisip niya, tapos na ang lahat. Subalit sa mismong sandaling iyon, bigla siyang napamulat nang may marinig siyang tunog sa kanyang harapan. Kasabay nito, isang bagay ang gamulong sa kanyang unahan, at doon niya nakita ang helmet ni Suho Jang. Ngunit higit pa roon ang gumulantang sa kanya, dahil nang lingunin niya ang pinagmulan nito, tumambad sa kanya ang katawan ni Suho Jang, wala na itong ulo. Doon niya naisip na pinutol nito ang sarili niyang ulo. Kaya naman nakaramdam siya ng pagsisisi sa sarili dahil ginamit niya ang cure para sa kanya. Kasabay nito, tila may kakaibang nangyayari kay Suho Jang. Habang hindi makapaniwala si Chil Sam na buhay pa rin si Suho Jang sa kabila ng lahat. Bigla na lamang nagsalita si Suho Jang, hindi ko akalaing ganun kabilis mag-regenerate ang ulo ko, pero sigurado rin akong hindi mo yun inaasahan. Naalala mo ba ang sinabi ko? Hindi ganoon kadaling sirain ang paninindigan ko. Makikita na nabuo muli ang ulo niya. Kaya sinabi ni Chil Sam Kim, isa ka ng ganap na halimaw, Suho Jang. Ipinakita ni Suho Jang ang kanyang tunay na mukha habang sinasabi. Pero hindi ako kasing sama ng iba na kailangang magsakripisyo ng iba para mabuhay. Matagal na ang gabing ito. Tapusin na natin. Habang si Chil Sam Kim ay kitang-kita sa kanyang pagkatalo, agad niyang nasambit, maaaring nabigo ako, pero hindi ko hahayaang maging pabigat sa iba. Agad niyang pinakilos ang kanyang kamay, kaya naman napalingon si Suho Jang sa kanyang likuran.
Kasabay nito, buong puwersang hinatak ni Chil Sam Kim ang fishing line. Agad na naghanda si Suho Jang sa maaaring mangyari. Subalit nagtaka siya nang biglang magbago ng direksyon ito. Agad siyang napalingon muli at doon niya napansing papunta pala ito kay Chil Sam Kim. Pagkatapos ay biglang ipinulupot ni Chil Sam Kim ang fishing line sa kanyang sariling leeg, na agad namang kinataka ni Suho Jang. Kaagad na nasambit ni Chil Sam Kim, mukhang pareho tayong mawawalan ng ulo ngayon. Ang kaibahan lang, sa akin, hindi na ito tatubo. Dito ay napagtanto ni Suho Jang ang plano niya. Kaya sinabi niya, pasaway ka talagang matanda ka. Huwag mong gawin yan. Nagmadali siyang tumakbo papunta kay Chil Sam Kim, subalit huli na. Hinatak na ni Chil Sam Kim ang fishing line. Kaagad na tinapos ni Chil Sam Kim ang kanyang sariling buhay. Dahil dito, hindi makapaniwala si Suho Jang sa ginawa ni Chil Sam Kim sa kanyang sarili upang tapusin ang kanyang buhay. Kitang-kita ang pagkainis ni Suho Jang sa nangyari. Naisip niya, hindi ko na siya kayang gawing zombie kapag ganito na ang lagay niya. Napilitan pa akong ipagpalit ang ilan sa aking makapangyarihang mutant sa isang Class A slasher. May iisang paraan na lang para mapanatili ko ang kaunting kalamangan ko sa Busan. Ang laban kontra sa fishing philosopher ang nagsiwalat ng tunay kong lakas at kakayahan. Kaya kailangan kong sirain ang helicopter na yun. Dito ay makikita na kanina pa pala kinukunan ng video ang buong laban nila. Kaya sinabi ng piloto, "Sir, patay na si Chil Sam Kim, pero nakuhaan natin ito ng record. Kailangan na nating umalis." Dahil dito ay agad silang kumilos para makatakas. Ngunit inutusan agad ni Suho Jang ang kanyang mga alagad na pabagsakin ang chopper. Kaagad namang nagliparan ang mga mutant, sabay habol sa helicopter. Gulat na gulat ang cameraman sa kanyang nakita biglang nakahabol ang mutant sa kanila. Lalo siyang kinabahan nang sumugod ito sa kanya. Napapikit na lamang siya sa takot. Subalit biglang bumukas ang pinto ng chopper. Sa isang iglap, isang slasher ang mabilis na kumilos at agad pinaslang ang mutant na papalapit sa kanila. Dito ay makikita si Song Soo-ha na kasama nila.